iyak ka. Natutuwa po. Okay, Juliet, ikaw ay amin pong panawin sa umaga nito. Nais lang namin malaman. Saan ka galing sa akin? Ako eh. Anong probinsya ka galing sa akin? Hello? Nueva Ecija po. Ayun, Tagalog, Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Pagtikwan po. Ano po eh? Ilocano po kami doon. Tama, Napikon, Ilocano yan eh. Nueva Ecija, kasi malapit na sa Tarlac yan, di ba? Opo. Ayun, Ilocano, part yan. Okay, Napikon, malapit sa Sayang, sa Ramos, Victoria, or what? Opo, Panikira. Paniki, Ramos. Okay. So, kaano katagal ka na rito, Juliet, sa Taiwan? So, pag na 9 years na po sa country. Magna 9 years ka na sa December 3 at isang employer lang mula noon. Opo. Siguro hindi ko na kailangan tanong pero napakabait na employer siguro. Nakatisa ng 9 years eh. Opo, sobrang bait. Sobrang bait. At ang trabaho mo, caregiver, nag-aalaga ka ng matanda. Wala po, 2 bahay. 2 bahay, domestic helper ka. Ayun, 2 bahay. Napakasipag mo naman at natiis mo yun, 2 bahay. Siguro kahit hindi ko na kailangan tanongin pero nasa kontrata mo, hindi naman 2 bahay, di ba? Pero napagpisan mo. Opo, Dahil mabait. may trabaho sa kakaisang. Oo, at magandang trato sa iyo. Okay. Ikaw ba may pamilya na, Juliet? Or dalaga pa? Wala pa po. Single? O, paano naman yung 9 years na pinag-aapat mo? At, sino paglalaanan mo? Sinong mahal mong magbibigyan nun? Ha? Yeah, nanay ko po, parents ko. Parents, mabait naman ang anak mo to. Siguro sa 9 years, dahil mo nang kinita at nakapagpatayo ka na ng mansion, ano? At nakapaganda ng negosyo, siguro. Ay, Takaan po. wow, bakahan. Pwede magkasundo dyan. Anong baka mo? Hello, Juliet. Oh. Ikaw naman eh. Yun po, baka, tsaka yung mga palayan, ganyan. Talaga naman. Pagdating ng panahon yan eh. Lalabas ka na lang sa palayan, talaga nakapayong ka. Hoy! Kapas! Yung mga baka, hoy! Mga baka ko! Ayan, di ba? So, sa 9 years mo rito, maliban sa pag-alaga mo o paglilinis ng bahay, ikaw ba nakapamasyal na rito sa Taiwan? Kayo po, lumalabas sa pag, po. Saan ka pinakamalayang narating mo rito sa Taiwan? Matanong kita. Nakarating na po ako ng Kaohsiung. Uy! Nag-tour kasi sila noon. Yun po. Ayun, Kaohsiung, Lahat ng buong ng Taiwan. Pero ikaw sa Sanchong District ka. Yung malapit, di ba nakapunta ka na ng Taipei-su? Yan ang pinakamalapit. Dapat, alam mo ito, October na to, nilaan ng Council of Labor Affairs, inihikayat lahat, na pumunta kayo ng Taipei-su para makita naman nyo si Wan Chai, yung anak ng panda, na ito nga, ipinanganak dito sa Taiwan. Ang lapit-lapit, yun ang hindi mo napuntahan, Kaohsiung ang napunta mo, layo-layo. Opo. Kasama po namin ang Ayun. Amo, punta tayo sa Su. Sabi mo, titignan ko si Wan Chai. Sabi mo, Wan Chai, ha? Kailangan ka na Sanchong ka eh. At sa Taipei City, nakarating ka na ng 101. Opo, lagi po kami doon. Lagi kayo doon. Panay shopping ng amo mo, ha? Nagala po sila, kaya sama-sama lang. Sa panahon na 9 years ka, ano ang bagay na nagustuhan mo rito sa Taiwan? Yung pong yung ugali ng mga tuwan, mga mabait na po sila. Ano pa? Yun. Yun lang. Talagang ito matipid sumagot. Pero 9 years ka rito, kumusta naman si Loverboy? Hindi nakatagal. Loverboy mo, hindi nakatagal? Opo, hindi nakapag-antay, nauna na. Umuwi na Pilipinas? Opo, nag-asawa na. Una nag-asawa, ayun, hindi nakapag-antay. Ay, matanong kita, huwag kang magagalit, ano?
Ah, sino matanda sa ating dalawa? Thank you. Wala. Ay, hindi nakasagot. Ilan ka? O, kalahati ka lang sa edad ko. 3 po. Kalahati lang. Ayun, kalahati lang. Ayun natin mag-ito, no? O, kasi mahirap na, no? O, okay. Ilan kayo magkakapatid? Ating po, panay babae. Ay, babae, pulong Maria. Ikaw ang panganay, bunso. Panglima po. Panglima. So, sabihin, pangalawang bunso. Opo. Lahat may pamilya na. Yung sinundan ko po, tsaka po ako wala pang asawa. Sinundan mo, tsaka ikaw, walang asawa, pero yung bunso meron na. Meron na po. Ayun, napag-iwanan, ano? Pero di bale, andyan naman si lover boy, ha? At ikaw ba, pag ikaw nag-day off, ikaw ba may day off? Once a month po. Once a month, at nakakasama mo yung mga nasa Radyo Pinoy? Opo. Ayun, minsan. Nasabi ko dati ako sa sayaw, pero hindi ako natuloy. Ay, tinatuloy, sayang. Independence Day. Independence Day, andun ako nun, na sana nakita kita sumayaw, no? Well, anyway, ako ay natutuwa at lahat ng mga nakapakinig na napakaganda ng iyong kalagayan, no? At sa swerte, 9 years, meron ka man 3 years, ha? So, ingat lang at sana, dumating na si Flower Boy, ha? Para sa ganun, Sana po mapagpira mo. dumating na. Ha? Sana po dumating na. Darating na si Lover Boy. Sige, Juliet, maraming salamat. Bumati ka para sa ating mga tagapakinig. Binabati ko po yung mga taga-Radio Pinoy Fans Club, si Ate Jen Bartolo, Ate Pearly, Thank you. Ate Lisel Duran, na po yung nag-invite sa akin. Thank you po. Okay? Saka po yung lagi kong nakikita sa Radio Pinoy, si Maria Villa, si Jenny, si Greg Uno, si Mary Ann, si Diana. Po yung friend ko sa Sinchu, si Maylin Tabangero Valdez. Yun lang po. Yun lang. Sige. Maraming salamat, Kapatid Juliet. ko nasa Canada na. Kapatid mo nasa Ay, nasa Canada na ba? Ayun pangilan, panganay. Pangalawa po. Pangalawang panganay. Nagkanta na ako dito. Sige, congratulations at ikaw ay naka 9 years na rito at maswerte ka at maganda ang naging trabaho mo at mabait ang iyong mga amo. Okay? Thank you. Maraming salamat. Okay, Juliet, bye-bye. Thanks, friend. Yan po si Juliet na ating po nakapanayon sila yung umaga. Maiyayin na si Juliet, matipid sumagot. Pero anyway, masaya tayo dahil, ayan, maganda kanyang trabaho, nainis na siya rito, single, at marami na siya may tangka, at talaga naman, yan ang sinasabi natin, kailangan meron po kayo na iisipon, meron kayong na paglalaanan ng inyong mga kinikita, okay? So, tuloy-tuloy po kayo nakikinig dito sa programa ng Radyo Pinoy, at nananatili ang kapiling nyo, si Kabayan Dan. Minsan naman napasaya tayo dahil siguro nabalitaan nyo na nanalo ng Miss World ang ating kandidata. Walang iba kundi si Megan. Yan. Napakaganda si Megan. Napanood ko na yan doon sa isang series sa Channel 5 yung Miss Day. At napakaganda ng kanyang figura. Yung kanyang figure, yung kanyang paglalakad, yung kanyang matalino siya, beauty and brain. Kaya walang kaduda-duda na talagang siya ang mananalo. Dahil pinanood ko yung pageant talagang natatangis yung ganda niya iba. Meron siyang something, sabi nga natin. Pero hindi rin masaya. Alam niyo ba, ngayon tumitira sa kanya isang Indian national, I think, sabi nga ng iba, nakita nila yun sa Twitter, hindi naman kaganda, pangit-pangit. Tinitira niya, sabi niya, what? Sabi niya, yung tingin niya, mga katulong daw, from the Philippines, nanalo bilang Miss World. Para tinutuya na ang Pilipino daw, mga katulong lang, tapos nananalo ng Miss World. Alam mo, sabi ka doon sa nag-tweet din sa kanya, mga kaibigan niya, hey, you are becoming racist, sabi daw. Oo, sabi niya, I don't care, sabi daw niya. Kasi nga talagang tinitira. Bakit? Yan ang hirap sa kanila Hindi nila matanggap na talagang Pilipino, napakaganda. Kayo sa tabi nyo.
Di ba? Wala po akong katabi. Ako na lang, kuya. Mga Pilipino, at saka magagaling Ay, ilan na ba yung ating mga naging mga beauty queen, di ba? Ang dami na natin naging beauty queen. At, pero ito po nga, pagkapanalo ni Megan Yang, yan ang first Pilipina na nanalo ng Miss World. At natatandaan ko kung ako nakakamali, Miss World yata, nag-runner-up lang si Robo Gutierrez. Kung si Miss World yata, Robo Gutierrez. Pero yung nanalo talaga, na nakuha natin ng corona, yan, first time to, ayan, si Megan Yang. Proud na proud tayo dapat, di ba? Dahil, ayan, binigyan tayo ng isang karangalan, na yan, talagang makikita sa buong mundo, na ang Pilipino, na iba, natatawag, di ba? Ang ganda na niya kanyang sagot, doon sa tanong sa kanya. Huwag ko na lang ulitin, di ko patandaan. Okay, so, ayan po, yung mga masama loob dahil natali ka nilang mga manok, pasensya na ho kayo, talagang kanya ng buhay, di ho ba? Kanya lang naman ang buhay Okay, pumunta na tayo rito sa ating FYI for your information. Itong pinaka, natin, climax. Okay. Ang ating number 1 FYI, yung mga policies sa mga extension ng company address at mga amendment ng kanilang workplace. Ito, lagi na namin sinasabi. Even last week yata nabanggit ito. Ang employers po ay kaninihikayat na mag-report sa CLA at sa mga iba pang mga relevant authorities o mga otoridad na may kaugnayan dito sa trabaho ng mga worker pag sila po ay ililipat o itatransfer ang workers sa ibang kumpanya o address ng same company. Ito po ay lagi namin binabanggit. Same company, yung address na pinagtatrabahuhan, dapat baguhin kung nagbago ang address, lalo sa ARC. Kasi kaya ba't alam ko ito? Pag nagre-renew ng passport, makikita mo sa ARC nila itong address ng company ito. Pero, kunwari, nasa tao yan yung kanyang company, tungkol sa kanyang work permit. Pero nasa sitio siya nagtatrabaho. Mali po ito. Kaya sabi ng CLA, mag-report kayo sa amin, sa mga employer. At kung ililipat nyo ang workers sa ibang kumpanya ninyo o ibang address, para sa ganun alam namin. Kung hindi, kayo po ay nakakalabag ng policies at ito po may kaukulan na penalty ayon po sa Employment Service Act. Action ito. At ito po ay napatunayan ko na dahil meron ako siyang kilala, lumapit sa akin, nagtanong siya, dahil dinadala siya lagi sa Taichung. Every 2 to 3 months, lilipat dadali sa Taichung, mga 2 to 3 months na naman doon, babalik na naman ang Taipei. Nag-report po kami sa CLA at talagang pinuntahan doon. Ang katwira ng company, same company naman isa naman employer namin amin dito. Sabi ng company, oo, sabi ng CLA, tama sa inyo din yan. Same company yan, pero may policy tayo. Hindi naman bawal dali nyo rito, pero i-report nyo sa CLA na siya ay na-transfer dyan sa Taichung at ito kanyang address ngayon. Dahil po yun ang batas Kaya yung pong hindi pagsunod ng mga company, meron po silang violation sa policy na to. At sila po ay mapaparusahan at papatawan ng penalty dahil sa paglabag ng Employment Service Act. Kaya yung mga kababayan natin na ganito kalagayan ninyo, sabihin nyo sa employer ninyo, hindi dapat po yan. Dapat i-inform ng CLA pag meron pong movement o pag-change of address ng inyo pong pinagtatrapawan. Okay? Next, FYI natin for your information. Ito po, hindi lang sa inyo nangyayari, maging sa mga fisherman. Yung mga foreign workers o mga fisherman po, exploited po sila. Pinipilit sila na papirmahin ng promissory note bago sila umalis. Nag-complain po ang TIWA na maraming mga foreign workers, lalo na po yung mga fishermen, na sila po ay pinipwersa na papirmahin ng promissory note, ang pangangakong pagbabayad, para po sila ay makakuha ng loan bilang kabayaran sa sobrang
placement fee sa kanilang agencies. Yung pong lending company ay gagasto sila 500 na NT dollars para dalhin po sa korte, local court dito, para habulin yung mga workers para po sila ay mapilitan o mapilitan yung kanilang employer para iawas ang kanilang pagkakautang sa kanilang sweldo. Ginagamit po nila ang korte bilang collecting companies po para dito sa mga lending company. Kaya po nag-conduct ng investigation ang isang mambabatas dito, si Lynn Supen, at sinabihan ang CLA na tingnan ito mga practice na to at magsabit ng report sa loob ng 3 buwan. Totoo po ito, marami na tayong kababayan na ganyan na encounter nila. At sila po ay kinasuhan dito sa local court. Dahil po, yun nga, may promissory note sila sa Pilipinas, na may utang sila. At siyempre, yung pagpapile ng kaso sa korte rito, gagas sila 500 yung broker, yung agency, may kaso na, at mapipilitan yung employer. Siyempre, maaabala yung worker, sasabihin ng employer, o sige, aawas ko na sa sweldo ng worker kahit kapag sa kanyang kalooban. Kasi po, maabala yung trabaho ng worker. Kaya po mga modus operandi nila. Kaya po, yung mga ganyan, ingat po tayo, mga lending, huwag tayo masyado papasok dyan. Okay, another FYI natin, dinuulit na naman natin to. Paulit-ulit na lang ito, pero dapat tandaan natin. Ang mga foreign workers po, hindi po kayo pinapahintulutan na mag-operate ng forklift. Nangyayari po yan sa malaking factory. Yung mga foreign workers sila nag-operate ng forklift. Alam niyo po, yung pag-operate ng forklift dito, kailangan po ang certification o lisensya para po kayo ay makapag-operate dito. Batas po dito yun. Kaya wag po natin gagawin. Meron pong kaparusahan yan pag kayo po ay nahuli. Baka mapauwi pa kayo. Kaya wag po tayo mag-operate mga kababayan na yung kayo po ay magmaneho ng forklift na wala kayong certification sa mga ay may infected sila ng dysentery dahil po sa pagkain ng hindi tamang pagkakaluto ulam. Nangyari na sa akin to. Kaya ngayon ay ko nang kumain sa mga yung mga fast food. Kasi po, ang nangyari sa akin last week, pagmamadali ko, hindi na ako nagpunta sa restaurant. Usually po kasi bumibili ako yung bagong luto. Hindi ako bumibili sa mga fast food. Kaya ginawa ko, bumili ako sa isang fast food. Luto naman, pero yung sabi nga ng gobyerno nito, yung hindi properly cooked, hindi masyadong maayos yung pagkakaluto, o kaya may tumito, o ano man, ito po ay nag-cost ng LBM. Baka may kumakain, may hirap naman, kaya sabi ko, LBM na lang. Ayun. Talaga ho, ang nangyari sa akin, tanghalihan yon, afternoon, mga bandang hapon, mga bandang 3 o'clock, nagsimula na po yan. Pulo ng tiyan, tubig lahat, sakit, hindi lang po pulo ang tiyan. Talagang dituturo ang tiyan mo sa sakit. At, ito tandaan ninyo, kung kayo pipirma kahit ano, hindi po kayo pwede pauwiin o i-repatriate ng broker o ng company dahil lang sa sakit na yan. Ano ho? At yun na mga workers naman na nakauwi na para sa bakasyon o nakasa kanilang kontrata at babalik ng Taiwan, dapat din mag-ingat tayo sa pag-intake ng mga pagkain dito sa Taiwan. Ano? Huwag tayo basta-basta kung ano ang kinakain natin. Ano mga kababayan? Okay. Ito, maaaring itong huling ating FYI sa umaga nito dito sa ating programang Radyo Pinoy. Repatriation ng mga runaway, mga workers, ay within 15 days pagkatapos na nahuli. Yan, 15 days na lang. Meron pong halos oras, at muli, magpapaalam na tayo. At hanggang sa sundali ko dito sa programang Radyo Pinoy, sana po ay kasama ninyo. O kasama po kayo pagka mawawala yan. Okay, bye-bye! Bye po, salamat po yun. Ingat-ingat lang po, no? Yung panahon na ngayon, di ba na? I love you all. I love you too.